Ligtas ka na nga ba talaga? Kaibigan, kung sakaling bawian ka ng buhay ngayong gabi, sigurado ka ba kung saan ka pupunta? Maraming tao nagsasabi, sana ligtas ako or sana tanggapin ako ng Panginoon. Pero alam niyo po, hindi gusto ng Diyos na mabuhay ka sa takot at duda. Ang tanong ay, pwede ba talagang masigurado ang kaligtasan? O kailangan nating manghula hanggang sa huli? Ngayon po ay pag-usapan natin ang assurance of salvation, kung saan ay magbibigay sa iyo ng kapanatagan ng puso mo. Kung gusto mo ito, stay with me hanggang sa huli. Sabi po ng 1 John chapter 5 verse 13, "These things have I written unto you, that ye believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life." Three things I would like to share to you this evening or this day. Number one, the settled word of God. Ang katiyakan ng kaligtasan ay hindi nakabase sa iyong nararamdaman o feelings. Dahil alam naman nating lahat na ang feelings ay nagbabago o pabago-bago. Ito ay nakabase sa sinabi ng Diyos. Pansinin niyo po ang salitang ginamit sa 1 John 5:13, that ye may know. Hindi sinabi ng Biblia that ye may have hope or that you may hope or that you may guess. Ang kaligtasan ay isang katotohanan, tapos na at nakasulat na sa kanyang salita. Kung sinabi ng Diyos na ang paniniwala ay may tunay na walang hanggan, yun ay sapat na. Ang kanyang salita ay ang huling otoridad na hindi dapat natin pagdudahan. Hindi isang kaba. Pangalawa po, hindi lang siya settled word, but sealed of the Spirit. Paano natin malalaman na hindi tayo mabibitawan ng Diyos? Dahil ang kaligtasan ay gawa niya, hindi gawa natin. Ephesians chapter 1 verse 13, "In whom you also trusted, in whom also after that ye believe, and were sealed by the Holy Spirit of promise." Kapag sumampalataya ka kay Kristo, binibigyan ka ng Diyos ng sealed o tatak, ang Holy Spirit. Sa sinaunang panahon, ang tatak ay tanda ng pagmamayari, ownership or protection. Ikaw ay pagmamayari na ng Diyos at walang sino man, kahit ang diablo o ang iyong sarili, ay makakapagsara ng pintuang binuksan na ng Panginoon. At ang panghuli, hindi lang sealed of the Spirit, hindi lang settled word, but the security of the Savior. Ang pagkakahawak mismo ng Panginoon. May mga tanong, paano kung magkasala ako? Mawawala ba ang kaligtasan ko? Pakinggan mo sabi ni Jesus, ang pangako niya. John 10:28. "And I give unto them eternal life, that ye may never perish, neither shall any man pluck them out of my hand." Ang kaligtasan mo ay hindi nakadepende kapalit mo kay Jesus. Kung hindi, kakapit si Jesus sa iyo. Kung ang kaligtasan ay nakabase sa iyong kabutihan, mawawala ito sa sandaling magkasala ka. Pero dahil ito ay biyaya ng iyong sa iyo, no, pagkakamali ay nagbubunga ng disiplina ng Ama, pero hindi nawawala ang pagiging anak. Kaya, paano labanan ang duda? Kapag inatake ka ng pag-aalinlangan, tandaan mo ito, huwag kang tumingin sa iyong sarili. Makasalanan ka, makasalanan tayong lahat. Tumingin tayo kay Kristo. Siya ay perpekto at sapat. Tandaan mo ang salitang eternal. Kung ang eternal life ay nawawala, hindi dapat ito tinatawag na eternal. Ang buhay na bigay ng Panginoon ay walang katapusan. Ang kaligtasan ay hindi isang relihiyon na kailangan mong i-maintain, kung hindi isang relasyon na